Mga kapuso, recap po muna tayo ng ikalimang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang ilang may init na punto na tinalakay sa impeachment trial ngayon linggo. Sa testimonya po ni COA State Auditor Roderick Wamil, pinaliwanag po niya na sa ilalim ng isang COA Joint Circular ay nakasaad kung ano lamang ang pwedeng pagkagastusan ng confidential fund. Kabilang rito ang pagbili ng impormasyon, pangbayad sa reward ng mga informers, pag-upa ng safe houses at sasakyan para sa confidential or information at iba pang gastusin na may direktang kaugnayan sa surveillance at information gathering. Pero ayon po kay Wamil, may bahagi yung confidential fund ng OVP na nagamit pambili ng gamot and other goods na aniya ay hindi pwedeng paggagastusan gamit ang confidential fund sa ilalim ng joint circular. Tinalakay rin sa trial ang umunoy kakulangan ng OVP sa financial at accomplishment reporting. Ayon kay Wamil, sa halip na official receipts o sales invoices, acknowledgement receipts lang ang isinumite ng OVP bilang supporting documents. Isa-isang binasa ni Counsel for the Prosecutors, Attorney Lorna Kapunan, ang ilan sa mga pangalang nakapirma sa mga acknowledgement receipts, kabilang sina Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Andelim, Alejandro A. Piquet at Patiting na ayon sa prosecution ay may pangalang tila hindi raw pangkaraniwan. Nagkaroon din naman ng kaunting tawanan sa impeachment court habang ipinaliliwanag ni Kapunan ang ilang terminong ginagamit sa COA issuances gaya ng irregular at extravagant expenditures. Dito na niya tinanong si Wamil kung paano niya ilalarawan ang paggastos ng OVP. Sinabi ni Wamil na maituturing umano itong irregular expenditure dahil hindi nito nasunod ang documentary requirements sa reporting. Sinabi rin ni Wamil na simula noong pumasok siya sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office noong September 2014, si Duterte lang daw ang tanging Vice President na nagkaroon ng confidential funds. Pero sa cross-examination, ipinakita ni Defense Counsel Attorney Michael Powa ang Special Allotment Release Order at dokumento mula sa Malacanang noong 2014 na nag-grant ng confidential funds sa Office of the Vice President noong panahon ni dating Vice President Jejomar Binay. Ipinabasa rin ni Powa kay Wamil ang isang COA circular noong 1992 na nagsasabing hindi dapat isa sa publiko ang mga sensitibong detalye ng confidential operations. Ngunit agad itong kinontra ni Kapunan na nagsabing repealed at superseded na raw ang naturang circular ng 2015 Joint Circular na siyang sinusunod ngayon sa pag-audit ng confidential at intelligence funds. Sa interpellation naman ng Senator Judge, tinanong ni Senador Bam Aquino kung pinapayagan ba ng 2015 Joint Circular ang paggamit ng alias o codename para sa mga tumatanggap ng confidential funds. Sagot ni Wamil, wala umanong probisyon sa Joint Circular na nagsasabing pinapayagan o ipinagbabawal ito. Muli rin po iginiit ni Wamil na hindi nakapagsumite ng mga dokumentong OVP na makapagpapakita ng tinatawag na evidence of success na hinihingi ng 2015 Joint Circular para sa mga confidential operation. Tinanong naman po ni Senador Riza Ontiveros kung makatutulong ba sana ang mga naturang dokumento upang mapatunayan kung naging matagumpay ang confidential operations ng OVP. Sumang-ayon po si Wamil at sinabing kaya nga ito nire-require sa ilalim ng joint circular. Gayunman, nang tanungin kung ano mismo ang itinuturing na evidence of success, sinabi ni Wamil na walang partikular na dokumentong tinutukoy ang joint circular. Dahil dito, aniya, ang hinahanap nila sa audit ay kung may malinaw na ugnayan ang isinagawang surveillance o information gathering activity sa impormasyong naibigay ng informer sa naging resulta ng operasyon.
Bago nga po mag-adjourn ang impeachment court ay sinimulan na po ng prosecution yung pag-authenticate sa libo-libong mga acknowledgement receipts sa pamamagitan po ng testimonya ni COA ICFAO Supervising Auditor Sailin May del Campo. Pero tumutol ang defense sa authenticity ng ilang dokumento at sa mungkahing i-review ang mga ito sa labas ng korte para lang mapabilis ang pagdinig. Dahil dito, nagpasya si Presiding Officer Senator Cheese Escudero na ituloy ang testimonya ni Del Campo sa susunod na linggo. Inaprobahan na rin po ng impeachment court ang pagpapalabas ng sabina para kina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na siya pong magiging witness naman ng prosecution next week. Ako po si Sandra Aguinaldo, GMA News.